Yan, isa po itong mainit na namang balita para po sa atin bilang mga traders at investors. Inannounce po ng Ripple ang isang malaking partnership kasama po ang Franklin Templeton at saka DBS para bumuo ng trading at saka lending solutions gamit po ang tokenized money market funds at ang RLUSD stablecoin. Sa bagong project na ito, lalo pong lumalakas ang posisyon ni XRP, ang posisyon po ng XRP Ledger bilang sentro ng on-chain markets. Yan. Ngayon, ay ano po ba ang kasunduan ng Ripple, Franklin Templeton at ang DBS? Ang bagong partnership na ito ay naglalayong gamitin ang RLUSD stablecoin para makapag-trade at makapag-lend gamit po ang tokenized money market fund ng Franklin Templeton na tinatawag po na SG Benji. Yan, ang SG Benji ay nakatokenize po sa XRP Ledger at listed po sa DBS Digital Exchange. Para po sa market, napakahalaga po nito dahil inilalagay po nito ang RLUSD sa unahan ng institutional adoption. Mas dadami po ang gumagamit ng XRP Ledger para sa real-world assets na nangangahulugang tataas po ang demand para kay XRP bilang bridge asset. Ngayon, ay bakit naman ito malaking hakbang para sa RLUSD? Sa arrangement na ito, maaaring i-exchange ng mga investors ang RLUSD para sa SG Benji token. Yan, ang SG Benji token. Hindi lang yan, pwede rin nilang gamitin ang token bilang collateral para makakuha ng credit mula sa DBS o third-party platforms. Sa market analysis, ito po ay nagbubukas ng mas malaking liquidity venues para sa RLUSD at posible pong magdulot ng mas malalim na integration ng XRP Ledger sa traditional finance. Kung tataas po ang paggamit ng RLUSD, posibleng mas madagdagan ang transaction sa XRPL na pabor po para kay XRP. Paano naman po lumalakas ang gamit ni XRP bilang bridge asset? Ang XRP ay magsisilbing tulay sa pag-convert ng RLUSD papunta po sa SG Benji at iba pang currencies. Sa ganitong role, mas napapalawak po ang tunay na gamit ng XRP at hindi lamang po siya speculative asset. Kapag mas maraming institution ang gumamit ng XRP para sa cross-asset conversions, tataas po ang real transactions demand nito. Ang epekto po nito ay maaaring magresulta sa mas mataas na presyo ng XRP sa mid to long term dahil lalalim po ang liquidity sa network. Ano naman po ang detalye ng SG Benji token? Ang SG Benji ay kumakatawan po sa Singapore Dollar Money Market Fund ng Franklin Templeton. Ito po ay available sa DBS Digital Exchange at pwede pong bilhin gamit ang RLUSD. Bukod dito, may posibilidad po na gamitin ang SG Benji bilang collateral para makakuha ng credit. Para po sa market impact, ang pag-tokenize ng money market funds ay nagpapakita na lumalapit na po tayo sa panahon kung saan ang mga traditional na investment products ay fully on-chain. Ito po ay makakatulong sa pagbuo ng mas matatag na DeFi markets para sa institutions. Ano naman po ang sinasabi ng DBS tungkol dito? Ayon po sa DBS, ang project na ito ay isa pang milestone sa pag-mature ng digital asset ecosystem.
Sinabi rin nila na 80% ng institutional investors ay may planong mag-allocate ng pondo sa digital assets bago po matapos ang taong 2025. Para po sa market analysis, ibig pong sabihin nito ay malapit nang makita ang malaking pagpasok ng institutional money sa blockchain-based assets, kasama na si XRP. Posible pong tumaas ang adoption ng XRPL lalo na kung makikita ng mga bangko at asset managers na safe at efficient itong gamitin. Paano naman nito pinapalawak ang institutional adoption ng XRPL? Ang XRP Ledger ang ginagamit po na backbone para sa tokenization ng SG-BNB at sa integration po ng RLUSD. Sa ganitong paraan, pinapakita po ni Ripple na ang XRPL ay handa para sa real-world financial operations, hindi lang para sa retail transactions. Ang epekto po nito ay malakas kung saan ay mas dadami ang institutions na magbubukas po ng access sa XRPL na siyang magpapataas sa transaction volume at maaaring magdulot ng mas mataas na presyo para kay XRP dahil po sa real demand at saka dahil po sa real demand na pumapasok. Ano naman po ang epekto nito sa liquidity ng market? Sa pagpasok po ng RLUSD at saka tokenized assets tulad po ng SG-BNB, mas magiging mabilis po ang settlement at mas magiging efficient ang liquidity management ng mga institutions. Mas magiging mababa rin ang cost ng paglipat ng kapital sa pagitan po ng mga asset. Para sa market, ang ganito pong klase ng integration ay nagbibigay ng bagong oportunidad para sa mga traders at investors. Maaari po itong magdala ng mas maraming arbitrage at saka yield farming strategies sa XRPL ecosystem. Ano naman po ang posibleng galaw ng presyo ni XRP? Sa short term, maaring makakita po tayo ng pagtaas ng presyo ni XRP dahil po sa excitement ng partnership na ito. Sa mid to long term, kapag mas maraming institutions ang gumamit ng XRPL para sa tokenized assets, mas tataas po ang base transactional demand ni XRP. Ito po ang klase ng demand na mas sustainable at hindi lang dahil sa hype. Ano naman ang posibleng trading strategy natin dito? Para po sa atin, magandang bantayan ang support zones ni XRP habang bago pa lang ang balitang ito. Maaring gamitin po natin ang pag-retest ng support bilang entry point. Kapag lumapit naman po sa resistance, maganda ring magbawas po tayo ng position para makasiguro tayo ng ating profit. At tandaan po natin, mas mataas po ang probability ng sustained uptrend kapag nagsimula na ang actual implementation ng project sa mga susunod na buwan. Yan, sa aking opinion naman, isa po itong napakalaking panalo para kay Ripple at saka XRP Ledger. Hindi lang ito simpleng partnership. Isa itong konkretong hakbang para gawing backbone ang XRPL ng institutional finance. Kapag tuluyang na-launch po ang mga repo markets at tokenized collateral system, mas lalaki ang role ng XRP sa global financial ecosystem. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay senyales na mas nagiging matatag po ang future or hinaharap na XRP at posibleng simula na po ito ng bagong wave ng adoption at saka price growth or paglago ng presyo.